Shalom ho sa inyong lahat. Magandang pati ang aking paabot sa inyo sa ating pagdiriwang na ito ng kapistahan ng Pentecostes. Pentecostes ho, ibig sabihin 50 araw. 50 araw pagkatapos ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Dito po sa ating palatuntunan sa umagang ito, magkakaroon po tayo ng pagkakataon na mag-usap-usapan kung sino ang Espiritu Santo, kung anong kanyang papel sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Napakahalaga hong papel kung tutuusin. At sana po sa ating palatuntunan ito, talagang makiisa kayong lahat. Meron po tayong mga pwede nyong i-textan na mga numero na makikita nyo sa inyong screens. At tayo po tumatanggap ng inyong pakahilingan ng pagpapanalangin, lalo na para sa mga may sakit o anong pang intensyon ang inyong pinapaabot diyan. Tayo sana po inaanyayaan nyo na ang inyong mga kasambahay, mga kapitbahay. Meron po ako narinig na mga nakikinig dito, nanonood sa ating palatuntunan na talaga namang nagtitipon-tipon sila mga magkakaibigan sa isang tahanan, at pagkatapos ng kanilang agahan, ayun na nanonood na sila ng ating palatuntunang Word Made Flesh, at pagkatapos nun, bago sila magkahiwa-hiwalay, nagdidiskusyon sila at nananalangin kasama ng magkakasama. Napakagandang bagay nun. Yun po ang ating layunin. At aking binabati po ang lahat ng mga kaparian, lalo na nanonood dito sa ating palatuntunan. Nasisiyahan po ako na umaabot ang ating palatuntunan sa lahat ng lupalop ng ating bansa, na sabi ko nga sa kanila, if you can find something useful, use it. You don't have to recognize or acknowledge anything. Truth po is a patrimony of mankind. Yung mga copyrights na ganyan, yung mga proprietary rights, modern invention ho yan kung tutuusin. Sa Biblia ho, ang katotohanan ay galing sa Diyos at kaloob niya sa mga tao. Yung katotohanan ho ay para sa lahat kung tutuusin. At pwede hong gamitin at talagang lilangin, pagyamanin ng malayang-malaya. Kaya please feel free to use whatever material you have here to share with your people. God is really glorified that way. And so ito ho ang ating palatuntunan ito na sana hinahangad ko maging pagpapala sa bawat isa inyo. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar, at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem. Mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Kapadosia, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at mga saklaw ng Libya na sakop ng Cyrene, at mga nakipanirahang mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Creta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos?
Ito pong ating pagbasang narinig ay napakahalaga na bahagi ng istorya ng ating kasaysayan bilang mga Kristiyano. Bakit po? Kasi itong ikalawang kabanata pong ito ng Gawa ng mga Apostoles ang nagsasalaysay kung paanong isinilang ang Ecclesia. Ecclesia. Tingnan nyo, nandito po tayo sa mga Gawa ng mga Apostoles. Napaliwanag ko na po ata ng nakaraan kung anong ibig sabihin ng Gawa ng mga Apostoles. Pagkatapos po ng aral ni Jesus, at siya'y pinatay, muling nabuhay at umakyat sa langit, pinangako niyang bababa ang Espiritu Santo upang talagang simulan ang pangangaral sa buong mundo. Kasi po si Jesus, ang kanya pong pangangaral naging limitado lang doon sa Palestina. Siguro ibang excursion doon sa Lebanon, ganyan. Pero hanggang doon lang siya sa bahaging yun ng mundo, napakaliit na bahagi noon. Pero ngayon lalaganap ang pananampalataya sa magitan nga ng pangangaral ng mga apostoles. Pero natandaan nyo, mga apostoles noon, duduwag-duwag, nandun sila nakapilid yung pintuan sa kanilang kinaroroonan. Bakit? Dahil sa takot daw sa mga Hudyo. Takot sa mga pamunuan ng mga Hudyo. Pero pagkatapos ng pangyayaring ating narinig ngayon, nung pumanaw ang Espiritu Santo sa kanila, iba na ho ang istorya. Dahil sila ho'y yayaon at talagang mga ngaral na magandang balita sa lahat ng mga lugar. Yun nga ho yung isinasalaysay sa atin dito sa chapter 2. Ano nangyari noon? Ang dami-dami ho mga tao noon sa Jerusalem. Bakit ho? Kasi yung mga Hudyo, tatlong kapistahan na pinagdiriwang nila na kinakailangan na yung mga kalalakihan na ang gulang ay 13 pataas ay dapat nagpupunta sa Jerusalem upang sumamba sa Diyos. Ano-anong mga kapistahan yon? Una na ho doon, yung Pentecostes, Tapos ho, yung Passover, yung Pesach na napag-usapan natin, yung Paskwa ho, Tapos yung kapistahan ng mga kubol, yung tabernacles. And so, Pentecost, Passover, and the Tabernacles. O Passover, Pentecost, and the Tabernacles. Itong mga tao ay nagpupuntahan sa Jerusalem kasi doon sila dapat pupunta. Yun Paskwa, mid-April ho. Kung minsan nagbabago ho yung petsang yon. Mid-April. Tapos yung Pentecostes, Pentecostes ay beginning ho ng June. Beginning ng June. Pentecostes ho, ibig sabihin 50 days after the Paskwa. The point is, magandang-maganda ho yung panahon yun. June is a very beautiful month in that part of the world. It is springtime towards summer. Kaya maganda ho yung panahon. Hindi ho, how do you say, umuulan noon o what. Kung kaya ang dami-daming mga taong nandun sa Jerusalem. Kung kaya, ano nangyari? May malaking ugong, malakas na ugong silang narinig na hangin. Kung kaya, yung mga tao noon, talaga namang naakit na puntahan yung kung saan narinig nila yung ugong, At ano nangyari doon? Ang Espiritu Santo ay pumanaog nga doon sa mga disipulo ni Jesus na natitipon. Parang bilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. Brothers and sisters, ang ganda ho nitong pangyayaring ito. Tandaan nyo yung Pentecostes, so ibig sabihin 50. Tingnan nyo, pinagdiriwang ho natin itong Pentecostes na ito, 50 days after the resurrection. 40 days after the resurrection, yung ascension into heaven, yung pag-akyat ni Jesus sa langit. Yung pinagdiriwang natin ng isang linggo. Tapos 10 days after Pentecost, after the ascension, is Pentecost, 50 days. Ito nga ho yung pinagdiriwang natin ngayon. Yun yung Pentecostes para sa mga Hudyo, ay yung kapistahan nung pagbibigay kay Moises ng batas. Nung binigay ng Diyos kay Moises yung batas, the giving of the law. Yun ang pinagdiriwang ng mga Hudyo bilang Pentecostes. Pero tayo pong mga Kristiyano, ang pinagdiriwang natin bilang Pentecostes ay yung pagbibigay naman sa atin ng Diyos ng Espiritu Santo.
ng kanyang pinakadakilang kaloob, ang Espiritu Santo. Na ito pong pagpapanawag ng Espiritu Santo ito sa bawat isa sa mga apostoles ng Panginoong Jesus, ay nagiging hudyat ho ng pagsilang ng eklesiya. Tingnan niyo yung salitang eklesiya. Eklesiya ho, Griego, sa Latin, ecclesia, sa Espanyol, iglesia, sa English, church. Ano pang ibig sabihin ng eklesiya? Eklesiya ho, ibig sabihin out, tapos called. Sa mga tuwid, ecclesia called out, tinawag palabas. Ano nangyari? Tulad ho nangyari dito. Nagkaroon ng malakas na ugong, malakas na hangin. Ano nangyari sa mga tao? Natawag silang palabas. At natipon sila. Nakapakinig sila ng magandang balita na pinapangaral ng mga apostoles at nananampalataya sila. Yun ang pagkakatipon sa kanila. Dahil tinawag nga sila palabas, yun ang eklesiya. Nabis, tinawag palabas mula sa kanilang mga dating buhay, sa dating buhay nila ng kadiliman at kasalanan, tungo sa liwanag ng ebanghelyo na pinakinggan nila at pinanampalatayanan, kung kaya natitipon sila bilang community of believers, bayanampalataya. Gusto kong maging translation ninyo ng eklesiya bayanampalataya, bayang nananampalataya, the community of believers. Yun ho ang ibig sabihin ng eklesiya. Mga tinawag palabas at natipon sa pakinig sa salita ng Diyos sa sinampalatayaan nila. Kung kaya, they became the church, the community of believers. Brothers and sisters, tignan nyo ang Espiritu Santo pumanaog dito. Kaya isinilang ang eklesiya. Gusto kong sabihin sa inyo kagad, ang Espiritu Santo ho ay napakahalaga ng papel na ginagampanan sa eklesiya. Pagkatapos po tayong binyagan, nagsasagisag yun ang ating pananampalataya sa Diyos, kaya tayo bininyagan, ang Espiritu Santo ho talaga nagbubuklod sa atin. Ang Espiritu Santo ang prinsipyo ng pagbabago at pagkikipagkasundo. The Holy Spirit is the principle of transformation and reconciliation. Marinig natin ho mamaya yun sa yung reconciliation sa Ebanghelyo. The point is, gusto kong sabihin sa inyo, pinagbabago ho talaga ng Espiritu Santo ang lahat ng bagay. Pinagbabago ho niya. Tignan nyo, dati-dati mga duwag ang mga apostoles ni Jesus, yung kanyang mga disipulo. Nakatarangka pa nga yung pintuan na kanila kinaroroonan. Pero, pag panawag ng Espiritu Santo, talagang magiging lakas loob sila, talagang matatapang sila, mga ngaral ng gandang balita. Darakpin sila, parurusahan, paglabas nila, mga ngaral pa rin sila. Mamatay ho sila sa pangangaral at katapatan kay Jesus. Tingnan nyo kung ano nangyari sa kanila dahil sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ho, ang talagang nagpapabago ng mga bagay-bagay. Kung tutusin ho, ang unang-unang banggit ng Espiritu Santo sa Biblia ay doon sa umpisa, Genesis chapter 1 verse 1, na kung saan, kung bagamat sa simulay talagang kaguluhan, kadiliman, walang ayos ang nilikha ng Diyos, pagbanggit ho ng Espiritu Santo, ang Espiritu ng Diyos ng maali-aligid doon sa ibabaw ng tubig, makikita natin ang kagandahan ng mangsanlikha na lalabas. Yun hong birhen si Maria. Pagkatapos siyang lukuban ng Espiritu Santo, magiging ina. Tingnan nyo, ang laking pagbabago noon. Yun hong tinapay at alak pagka itinawag na ang pagbabaspas ng Espiritu Santo. Pagka inunat ng Diyos, ng pari yung kanyang kamay sa mga handog sa misa, makikita natin magiging katawan at dugo ni Kristo yung mga abang na tinapay at alak na yun. Ang laki ng bagay na pagbabagong ginagawa ng Espiritu Santo. Sa atin din ho, yun ang talagang mangyayari. Tingnan nyo, pumanaog siya bilang dilang apoy. Bakit? Gagawin niya kasi yung mga apostoles na ito na mga tagapagsalita, propeta, tagapagsalita ng Panginoon. At talagang dakila ng ipapangaral nila. Yung mga ginagawa ng Diyos sa mga tao. Yung pagkabuhay na muli ni Jesus at yung pagkapanganakan ng eklesiya at yung pananampalataya ng mga taong talagang maaakit kay Jesus. Brothers and sisters, ito ho, lahat gawa ng Espiritu Santo na ipapangaral ng mga apostoles. Ibig ko hong sabihin sa inyo kagad, tandaan niyo, hindi lang ho yung mga apostoles ang nilukuban ng Espiritu Santo. Tayo rin ho, sa ating pagkakabinyag at pagkakakumpil, tayo ho'y binigyan ng Espiritu Santo. Sana ho tayo din maging mga tagapagpahayag ng kababalaghan, mga dakilang bagay na ginagawa ng Diyos.
Kaya't ibig kong malaman ninyo na kailan may di masasabi ng sino man na kinakasihan ng Espiritu Santo, sumpain si Jesus. At hindi rin masasabi ni man, Panginoon si Jesus, kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritu nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binibigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanyang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sa isa'y pinagkakaloob sa pamamagitan ng Espiritu ang kakayahang magpahayag ng mga aral ng Diyos. At sa isa'y ang kakayahang makaunawa ng aral ng Diyos. Ang iisang Espiritu ring iyon ang nagkakaloob sa iba ng malalaking pananalig sa Diyos. At sa iba ay ang kapangyarihang magpagaling ng mga may sakit. May pinagkakalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga kababalaghan. May pinagkakalooban naman ng kahusayan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. At may pinagkakalooban din ng kakayahang makakilala kung aling kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang mula sa masamang Espiritu. May pinagkakalooban ng kakayahang magsalita sa iba't ibang wika at iba naman ang makapagpaliwanag niyon. Ngunit iisa lamang Espiritu ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob ayon sa kanyang maibigan. Sapagkat si Kristo'y katulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa rin katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay binautismuhan sa isang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Mga kapatid, sa ating pagdiriwang ng Pentecostes, ng pagpanaog ng Espiritu Santo at kapanganakan ng Eklesiya, ito pong ating unang pagbasang ito mula sa unang sulat ni San Pablo. Napakaganda po nitong pagbasang ito eh. Kasi sinasalaysay sa atin dito ni San Pablo kung ano ang dapat mangyari bilang mga Kristiyano. Kabilang tayo sa isang katawan. Tayo isang Eklesiya, isang kabuuan, isang bayanang palataya. Hindi dapat nagkakawatak-watak, hindi nagkakahidwaan. Tingnan nyo, brothers and sisters, please remember, yung unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, tulad din naman ng ikalawang sulat niya, ay patungkol, sa mga Kristiyano na unang-unang naging mga Kristiyano noon. San Pablo mismo ang nangaral sa kanila. At doon sa kanilang samahang yun sa Corinth, alam nyo, brothers and sisters, kung ano yung Corinth na yun, sa Grecia ho ito, sa Greece, ito ho'y parang tundo. Nung kura paro ko po ako doon sa Don Bosco Tondo, talagang lagi ko naalala yung kalagayan ng mga taga-Korinto. Bakit? Kasi yung mga taga-Korinto, mga kargadores sila sa pier. Yun ho, nagkabila lang ng kalsada, Pier 14 na yun sa Tondo. Yun ho ang mga naging unang-unang mga Kristiyano. Hindi ho yung mga philosophers, mga universitarians, hindi ho, mga abang-abang mga tao. At sila ang nakapanampalataya kay Jesus. At sila yung kinakausap ni Jesus, sila yung kinakausap ni San Pablo, sila yung pinadalahan niya nitong dalawang sulat na ito. At tingnan niyo kung anong sinasabi niya dito sa unang bahagi nitong pagbasa natin. Sabi niya, yung taong talagang pinamumunuan ng Espiritu Santo, hindi niya pwedeng sabihin sumpain si Jesus. Hindi pwede. Kasi ang Espiritu Santo ay ang Espiritu ni Jesus. Kung kaya hindi pwede mangyari yun. Ganun din naman. Hindi masasabi ni naman na si Jesus ang Panginoon.
Jesus is Lord. Kung hindi siya pinamumunuan ng Espiritu Santo. Brothers and sisters, medyo makikita nyo kung gaano ka-importante ang papel ng Espiritu Santo sa buhay Kristiyano. Kasi kung ang buhay Kristiyano, ibig sabihin niya, sumampalataya ka na si Jesus ang Panginoon sa kapagligtas. Hindi mo magagawa yun, kundi sa pamamagitan lamang ng Espiritu Santo. Kung hindi ka tutulungan ng Espiritu Santo, hindi mo makikilala si Jesus bilang Panginoon. Siguro makikilala mo si Jesus bilang Mesyas, mamumuno, bilang taong mabuti, magaling na magaling, may pagmamalasakit sa kapwa niya, ganyan. Pero hindi mo siya makikilala bilang Panginoon, tagapagligtas. Hindi mo siya maangkin bilang anak ng Diyos. Brothers and sisters, medyo sana ho maintindihan natin mula din sa pangungusap na ito ni San Pablo na talagang napaka-importante, napakahalaga ng papel na ginagampanan sa ating mabuhay ng Espiritu Santo. Importante yung itong panahong ito ng Pentecostes, itong kapistang ito, magdulot ho sa atin ng pagkakataon talagang mas makilala natin ang Espiritu Santo sa ating buhay. Tingnan nyo, pagkatapos nun, ang sabi ho dito ay iba't ibang kaloob, ngunit iisa lang ang Espiritu nagkakaloob nito. Brothers and sisters, totoo po yun. Sa Eklesiya, para ho tayong katawan ng tao. Ang katawan ho ng tao, iba't ibang bahagi, di ba? May ulo, may doon sa ulong yun, iba't ibang pa ang nandoon. Nandoon ang mata, ilong, tenga, bibig, dila, Tapos, may kamay siya, may paa siya, mayroon siyang puso, iba-iba ho yung bahagi ng tao. Ganon din naman, ang Eklesiya. Iba-iba ho tayo, iba-iba tayong mga sangkap ng katawan ni Kristo. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng iba't ibang mga kaloob sa atin upang sa ganung paraan talagang gumana at makagalaw ng maluwalhati ang katawang ito na Eklesiya. Brothers and sisters, isa lang ho ang pinagbubuhatan ng mga kaloob. Yung mga kaloob ho yung binanggit ko sa inyo. For example, hindi ho ito babasahin malamang sa mga pagbasa natin kasi nilagtawan ho chapter 12 verses 3 to 7, tapos tatalon sa 12 to 13. Ibig sabihin, verses 8 to 11, wala ho doon, Pero doon po sa verses 8 to 11, binabanggit yung mga kaloob na sinasabi sa atin na galing lahat sa Espiritu Santo. Anong mga kaloob yun? Magpahayag. For example, the gift of revelation, yung understanding, yung faith, yung healing, yung miracles, for example, preaching, yung discernment of spirits, for example, the gift of languages, the gift of interpretation. Brothers and sisters, lahat yung mga gifts na yon, galing sa Espiritu, isa lang ho siya nagkakalob. At importante yung maintindihan, sabi dito ni St. Paul sa verse 7, ang bawat isa'y binibigyan ng kaloob. Bawat isa'y binibigyan ng kaloob. Brothers and sisters, bawat isa ho sa atin may kaloob. Yun ho ang katotohanan nun. Nung tayo bininyagan, nung tayo kinumpilan, nung tayo siguro nag-profess bilang mga relihiyoso, inordin ng mga pari, nung tayo kinasal, yung kayong mga kinasal dyan, pinagkalooban ho tayo ng mga biyaya ng Espiritu Santo. Alam ba natin yung pinagkaloob sa atin? Importante yung malaman natin. Kasi bawat isa sa atin, sabi dito ni San Pablo sa verse 7, ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na nag-ahayag na sumasa kanyang Espiritu. Talaga ho sumasa atin ng Espiritu from baptism, confirmation, our ordination, yung marriage and whatever. Ano ho yan? Sumasa atin talaga Espiritu. At ang sabi dito, lahat ho yung mga kaloob na binigay sa atin ay para sa kabubuti ng lahat. Is for the common good. Yun ho ang magandang maintindihan dito. Ang mga charisms, ang binigay sa atin na kaloob ng Diyos ay para sa kabubuti ng lahat. Brothers and sisters, what is the difference between grace, with a capital G, and charisms, yung grace is God's gift given to us for ourselves. For ourselves. It makes us, really pleasing and beautiful before God. Yun ho yung sanctifying grace, kung tutuusin. Yun yung mga charisms, yung mga kaloob, was gifts given to us, but not for us, but for the common good. Ganun ho yun. Kunyari, the gift of healing is for, not only for yourself, but to heal people. The gift of preaching is not only to preach to yourself, I hope you preach to yourself, but also to others, The gift of administration, the gift of, all those other gifts are given to you, but not for you only, at least, but for others. Brothers and sisters, yun ho ang sinasang guhitan dito. And of course, ang sinabi sa atin dito, marami tayong iba't ibang bahagi ng katawan, hindi ho ba? Ganun din naman sa Eklesiya, iba't ibang papel natin doon. Hindi ho lahat mga pari, mga obispo o papa, hindi ho lahat mga relihiyoso, karamihan ho nito mga laiko, pero bawat isa sa atin
pinagkalooban tayo ng kaloob ng Diyos upang sa ganung paraan, tayo ay talaga maging mga mabubuti at mabibisang sangkap para ikasala at ikalalago ng katawan ni Kristo. Sana ho, maintindihan natin to. Isipin natin kung ano pinagkaloob sa atin ng Diyos, Huwag tayo mainggit sa iba, sa pinagkaloob sa kanila. Tayo ho, tuklasin natin yung pinagkaloob sa atin. Ito ho yung function, for example, ng Life in the Spirit Seminar, o kaya yung Christian Life Program, sa ganyan, na very, very, conveniently given by the charismatic movement or parishes and whatnot. It's very important to come to understand kung ano ang kaloob sa atin ng Diyos para magamit ho natin. Sana tuklasin natin yon para sa kaluluwalhati ng Diyos. Kinagabihan ng araw ding iyon ng muling pagkabuhay ni Jesus, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. "Sumainyo ang kapayapaan," sabi niya. Pagkasabi nito, pinakita niya ang kanyang mga kamay at kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo." Pagkasabi nito, sila'y hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatatawad at pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad." Ito pong pagbasang narinig natin mula sa Ebanghelyo nga ni San Juan, chapter 20 po, verse 19, ay nagsasalaysay sa atin kung ano nangyari nung kinagabihan ho ng araw na nabuhay na muli si Jesus. Ano nangyari nga noon? Dumating po ang Espiritu Santo. Brothers and sisters, tingnan nyo to, medyo dapat mapansin natin. Sa Ebanghelyo ho ni Lucas, for example, pagkatapos na buhay muli ni Jesus, mananatili siyang kapiling ng kanyang mga alagad, ng kanyang mga disipulo for something like 40 days. 40 days, so ibig sabihin, a long time. Bago siya aakyat sa langit, at 10 days later on, papanawag ang Espiritu Santo. Yun ang Pentecostes. Ito ang pinagdiriwang nating kapistahan. Sa mga tuwido, between the resurrection and Pentecost, there were something like 50 days. Between the resurrection and the ascension, there were something like 40 days. Brothers and sisters, sa Ebanghelyo ni San Juan na ating binabasa ngayon, medyo hindi ganun ang istoryang pinapakita ni San Juan. Pinapakita niya na nung kinagabihan, di nabuhay nung muli si Jesus. Ano nangyari doon? Nakatagpo siya ni Maria Magdalena. Ang ginawa ni Maria Magdalena, ibig niyang hawakan si Jesus at huwag pakawalan. Something like that. Sabi ni Jesus, "Don't cling to me, noli me tangere." Doon ho galing yung mga katagang yun. Bakit? Hindi pa ako umaakit sa aking Ama at sa inyong Ama, sa aking Diyos at sa inyong Diyos. Yung pag-akyat na tinutukoy ni Jesus ay mangyayari pagkatapos itong muli niyang pagkabuhay. Hindi lang ho nun. Pagdating ho ng kinagabihan nun, darating si Jesus at bibigay niya ang Espiritu Santo sa kanyang mga alagad. Sa mga tuwid yung Pentecostes na sang-ayon sa mga gawa ng mga apostoles mangyayari on the 50th day after the resurrection, nangyayari din doon sa muling pagkabuhay ni Jesus. Sa mga tuwid para kay San Juan, sa presentasyon niya tungkol sa kahiwagang ito, yun ang muling pagkabuhay ni Jesus. Pag-akyat niya sa langit, pagbibigay ng Espiritu Santo ay tatlong aspekto ng isa mismong katotohanan tungkol kay Jesus. Nung siya'y binuhay ng Diyos, nung siya'y muling nabuhay, pinatunayan niya siya'y anak ng Diyos. At talagang inaangkin niya na ngayon yung kaluwalhatian na kanyang uwinaksi nung siya'y naging tao. Sang-ayon ho dun sa, for example, Philippians chapter 2, verses 6 to 11 ho, na si Yesu Cristo, bagamat siya'y anak ng Diyos, hindi niya
inangkin na dapat panghawakan ng pagiging Diyos, kundi winaksin niya ang lahat ng ito, nagpakababa siya, naging yung tao, at naging masunurin sa krus, masunurin sa kamatayan, hanggang kamatayan sa krus. Brothers and sisters, yun yung kaluwalhatian na winaksi, na inilis, isinantabi ni Jesus nung siya naging tao, yun ngayon ang inaangkin niya nung siya muling nabuhay. At hindi lang yun, dahil siyang anak ng Diyos, isusugo niya ngayon ang Espiritu Santo sa kanyang mga disipulo. Sa mga tuwid yung pagkabuhay ni Jesus, yung pag-akyat sa langit, yung pagpapadala ng Espiritu Santo ay nangyari sa isang pagkakataon. That's a very beautiful presentation of John. Very imaginative kung tutusin. Kung tutusin, yun ang katotohanan pag nag-isip-isip natin. But sisters, tingnan nyo, ang ganda-ganda ho nung pangyayaring ito. Yun ang mga disipulo ni Jesus, natitipon sila doon sa pinagdausan ho ng huling hapunan, yung supper room, yung cenaculo. Yun ang ibig sabihin, the supper room. Kung saan dinaos yung cenaculo. The point is, nakatarangka ho yung pintuan. Bakit? Kasi sa takot nila sa mga Hudyo. Takot sa mga Hudyo dahil nakapagtataho yun. Mga Hudyo din sila, pero takot sila sa mga Hudyo. Kasi naman ho, sa Ebanghelyo ng San Juan, yung mga Hudyo, the Jews, ang ibig kong sabihin nun, the Jewish authorities. Hindi ho yung the Jewish people. Hindi ho ganon. Kaya sila, bagamat mga Hudyo rin sila, takot sila sa mga Hudyo. Yung mga pamunuan ng mga Hudyo sa mga tuwido. Yung mga sumangalungat kay Jesus. At anong nangyari nga noon, dumating si Jesus nang walang kaabog-abog. Nandun ho si Jesus sa gitna nila. Hindi man lang binuksan yung pintuan. Kung paano hong pumasok si Jesus, sinapupunan ni Maria na hindi nawala ang pagkabirhen ng kanyang ina. Ganon din ang pagpasok nitong Jesus na ito na muling nabuhay, hindi na ho kailangan buksan pa ang pintuan. The point is, anong nangyari nito, tuwan-tuwa yung mga alagad niya nung nakita siya. Ang bati niya sa kanila, sumainyo ang kapayapaan. Brothers and sisters, dalawang beses babatiin ni Jesus itong mga ito, sumainyo ang kapayapaan. Tandaan ho natin, kapayapaan ho, peace is a very important word. Of course, batian ng mga Hudyo yun. Pero sa salita ni Jesus, hindi na ho pagbati lang yun. Kasi at one point, sasabihin ni Jesus sa chapter 14, verse 27, peace I live with you, my peace I give to you. Hindi ho ba ito narinig natin bago magkomunyon every Mass? My peace. Hindi na ho ito sa para bang payak na pagbati. Kasi nilagyan ni Jesus ng kanyang pag-angkin. My peace. There's a possessive adjective there. Bakit ba my peace itong kapayapaang ito? Dahil binili ko ito ng napakalaki ang presyo. Ang pinantubos ko sa kapayapaang ito para maipagkaloob ko sa inyo ay ang aking sariling dugo, ang aking buhay. Namatay ako para ibalik ang kapayapaang ito. Brothers and sisters, we should understand what this peace is. It's a very beautiful gift. It's a gift, of course, of the Holy Spirit, kung tutusin. Yung peace na yon, ang magandang kaugnayan, yung shalom na yon, ang magandang kaugnayan ng tao sa Diyos, sa kapwa, sa kanyang kapaligiran, sa sarili. Diyos, kapwa, kapaligiran, sarili. Pinag-ugnay ho tayo uli ni Jesus sa pamagitan ng kanyang pagtubos sa atin, ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay sa Diyos, na ngayon hindi lang Diyos natin kundi ating Ama. Sa ating kapwa, hindi lang kapwa kundi kapatid. Sa ating kapaligiran, hindi lang mga bagay-bagay nagpapakita sa atin ng pagkalinga sa atin ng Diyos, kundi nagpapaalala talaga sa atin na kung sino ang Diyos para sa atin. At ang ating mga sarili na hindi lang mga katawan, kundi talagang nilikha tayo ng Diyos na kanyang mga anak, anak ng Diyos Ama, kapatid at kaibigan ni Jesus, ating Panginoon, at templong buhay ng Espiritu Santo. Brothers and sisters, ang yaman-yaman nitong kapayapaang binigay sa atin ng Panginoon. Hindi lang yon. Ang sabi ni Jesus dito, hiningahan niya sila. Brothers and sisters, that's an audio-visual, na ginagamit ni Jesus bilang isang guro. Hiningahan niya sila. Bakit? Kasi sa wikang Hebreo, ruach, tapos sa wikang Griego, pneuma. Tatuhong ibig sabihin ng ruach tsaka pneuma. Ano ho yun? Hangin, hininga, spiritu. Hangin, hininga, spiritu. Sa mga tuwido, dahil bibigay ni Jesus ang Espiritu Santo sa kanila, hiningahan niya muna sila, para maintindihan nila na talagang may bibigay si Jesus sa kanila ang Espiritu Santo. At sinabi ni Jesus ang mga katagong napaka-importante yung ito. Tulad ng sinugo ako ng Ama, sabi niya ganyan, sinusugo ko rin kayo.
Sabi niya sa kanila, brothers and sisters, napaka-importante po noon, nasa verse 21, yun, yun yung theme nung World Youth Day na dinaos dito noong 1995. As the Father sent me, so I send you. Brothers and sisters, ito ho ang napakalaking karangalan natin bilang mga Kristiyano. Mga sugo po tayo ni Kristo, mga ambassadors tayo ni Jesus. Kung paano si Jesus ay ambassador of God, the Father, and we can only see the Father through Jesus, tayo ho ngayon mga ambassadors ni Jesus. People will see Jesus through us. Napaganda hong karangalan natin yon. Alam sabi niya dito, tanggapin niyo ang Espiritu Santo. Ang kasalanan ninyo mang hindi niyo patawad, hindi pinatatawad. Ang kasalanan pinatatawad niyo ay pinatatawad na nga. Brothers and sisters, yun ho ang papel ng Espiritu Santo. Siya ho ang prinsipyo ng pagkipagkasundo. Napapatawad lang ho tayo ng Diyos dahil binibigay niya sa atin ang Espiritu ng kanyang pag-ibig, ang Espiritu ng kanyang anak, si Jesus. Brothers and sisters, dapat talagang mas maunawaan natin ang papel ng Espiritu Santo sa ating buhay. Sabi ko nga sa inyo, He is the principle of transformation. He is the principle of reconciliation. Sana ho, mapasalamatan natin ang Espiritu Santo sa pagbabagong ginagawa niya sa bawat isa sa atin, Tingnan nyo, unti-unti umuunlad tayo, unti-unti na unawaan natin ang salita ng Diyos. Salita ng Diyos na talaga namang, kanyang kinasihan, kanyang ininspira. Kaya nga, salita ito ng Diyos dahil it is inspired in spirit, Tapos, talagang pinagkakasundo niya tayo sa Diyos at sa ating kapwa. Brothers and sisters, ang laking bagay noon. Kung nakadarama ho tayo ng kaginawahan, kagaanan ng loob, talaga namang maganda ang pakiramdam natin dahil tayo'y napapalapit sa Diyos, yun ho ay dahil sa Espiritu Santo. Siya ho ang nagbibigay sa atin ng diwa ni Kristo. Nakakaasa tayo, nakapanampalataya tayo sa Diyos. Talaga nakikita natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating paligid. Salamat po sa Espiritu Santo. Ito ho ang pinagdiriwang natin sa kapistahan ng Pentecostes. Diriwang nga na ating dakilang kapistahan ng pagpanaog ng Espiritu Santo, panganakan, pagsilang po ng Eklesiya. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoong Diyos para sa pananampalatayang binigay niya sa atin. Natipon tayo bilang mga mananampalataya kay Kristo. Brothers and sisters, sa mga pagbasang narinig natin ngayon, ang dami-dami po nating natutunan. Lalo-lalo na yung kahalagahan ng Espiritu Santo sa buhay Kristiyano. Hindi man lang natin maumpisahang kilalanin si Jesus bilang Panginoon, kundi tayo tutulungan, ng Espiritu Santong makilala siya bilang anak ng Diyos, ating Panginoon tagapagligtas. Ang mga kaloob ho na binibigay sa atin ng Espiritu Santo, sana ho'y tuklasin natin at maunawaan natin kung sino nga ang Espiritu Santo sa ating buhay, kung ano yung binibigay niyang kagalingan para magamit ho natin, hindi lang para sa ating mga sarili, kundi para sa ating mga kapwa rin. Tayo ho ay pinagkalooban ng Diyos, ng Espiritu Santo na nanahan sa atin. Sumainyo ang Espiritu Santo, sabi ng Panginoong Jesus. Tanggapin niyo ang Espiritu Santo. Yun nga ho, ang Espiritu Santo ang namamahay, nananahan sa ating mga pagkatao. Sana ho'y talagang pagyamanin natin ang kanyang paninirahan sa atin. Isang bagay na ginagawa natin para talagang makaaya-ayang pananahan sa ating Espiritu Santo, ginagalang ho natin ang ating mga katawan. Templong buhay po ito ng Espiritu Santo. Hindi niyo siguro maiisip man lang na tapunan ng basura ang isang simbahan, Again, hindi naman, ginagalang natin, di natin tinatapunan ng basura ang ating mga katawan. Hindi natin ginagawang kasangkapan ng kasalanan ng katawan natin. Bakit? Templong buhay ito ng Espiritu Santo, ginagalang natin siya sa ating mga sarili. Brothers and sisters, tingnan niyo ito. Meron akong dalawang alam na lobo. Lobo. Yung lobong pumapailang lang at yung lobong pagulong-gulong na lang. Yung lobong pumapailang lang ho, nagbibigay ng sigla, ng galak, ng ligaya, ng kulay sa mga pagdiriwang. Yung lobong pagulong-gulong na lang, palit ng palit, padumi pa ng padumi. Ano ang kaibahan ng dalawang lobo yun?
Sa Tagalog ko, sasabihin natin, yung lobo mo nga pa ilang lang, may espiritu. Yung pagulong-gulong lang, wala ng espiritu. Ganon din ho ang Kristiyano. Yung Kristiyanong puspos ng espiritu, talaga hong napapanaigan ng lahat ng mga pagsubok, lahat ng mga kahirapan, lahat ng mga dinaranas sa buhay. May pag-asa siya na napalataya sa Diyos. May galak pa nga siyang sumasapit ng mga pagsubok na yun dahil nakikisa sa kay Kristo. Dapat ho, ganon tayo. Puspos ng Espiritu Santo, sa ganun paraan, makakapamumuhay tayong maluwalhati bilang mga anak ng Diyos. Ngayon po gusto ko manalangin kasama ninyo. Abba, kapagmahal naming Diyos at Ama, salamat pong marami sa karangalang binibigay niyo sa amin na maging mga anak ninyo dahil nga lang sa Espiritu Santo na nagpapaapaw sa aming mga puso ng pag-ibig at pagagalakan na galing sa inyo. Abba, sana ipagpalain niyo ang bawat isang nanood sa aming programang ito. Palakasin niyo ang kanilang pananampalataya. Pagkalooban niyo sila ng biyaya ng Espiritu Santo, ng kanyang mga kaloob, ng kanyang mga bunga. At sana po'y tulad ni Maria, talagang mapangatawanan namin ang aming buhay bilang mga Kristiyano. Maging tapat kaming lagi sa inyong salita, tapat lagi kami sa inyong eklesiya. Aba, tinataas po namin lahat ng mga nagsitawag sa aming palatuntunan ito, lahat ng humihingi ng panalangin, lalo na mga may sakit, may mga suliranin, may mga binabatang hirap sa mga sandaling ito, nangungulila at nalulumbay. Sana po'y dampihan niyo sila ng awa, ng inyong pag-ibig, ng inyong biyaya. Lahat pong ito hinihiling namin alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong masaganang ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Yun po, dito po nagtatapos muli ating palatuntunan. Sana po maging kasama namin kayo uli sa susunod pa nating pagtatanghal ng Word Made Flesh. Pagpalain ho kayo ng Panginoon. Shalom sa inyong lahat.